Saang bansa ka po ngayon? Saang bansa ka, Ate Cherry? Okay, so okay na siguro. Okay, try natin ulit tawagin si Mentor Selena Pajares. Alright, so sa-test po natin sa co-host ulit kay si Mentor Selena. Alright, so hello everyone. So back to our topic, no? So meron lang tayong inayos para at least mas clear. Ayan. Okay, so right now po, no, ipakita ko lang sa inyo, no, yung ating topic. Okay? Ayan, so nakikita niyo na po ba? Ayun. So, by the way guys, I'm Coach Selena Pajares. So, ako po yung magtuturo sa inyo about dito sa financial literacy, okay? So, but anyway, ano nga bang pag-uusapan natin? Okay, ang topic natin ngayong gabi is all about the financial literacy. Okay, financial literacy program. Okay, para at least hindi lang ang alam mo dito is paano kumita ng pera, dapat alam mo kung saan napupunta yung pera mo, 'di ba? So dapat aware tayo sa ganyan. Okay? Bakit? So dito mo malalaman yung mga bakit nagtataka ka, bakit kaya may mga tao na hindi pa rin makaipon, bakit kulang pa sa hindi pa rin talaga sakto, 'di ba? Kinukulang pa rin, 'di ba? So ito yung dahilan kung bakit may mga tao na hindi actually aware pagdating sa financial literacy kasi actually ang FLT po hindi actually tinuturo sa paaralan. Okay, so siguro kung ituro man siya, hindi po lahat ng eskwelahan tinuturo po ito. Okay, so ito yung reason kung bakit maraming mga Pilipino ang tumatagal sa pagtatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin naiipon. Okay, so according po dito no sa statistics on financial literacy in the Philippines, no, 25% lang po na Filipino ang naiintindihan po ang about dito sa financial literacy. Okay, so ang liit lang. Okay, ang daming populasyon sa Pilipinas. Okay, ang daming nag-graduate pero halos hindi alam pagdating sa financial literacy. Okay, so kaya dito actually even mga teachers natin, no, 75% po of public school teachers nababaon sa utang. Bakit kaya ganon? Okay, syempre, ang alam lang nila pag kumikita sila, syempre gastos, bili dito, bili doon. At the same time, syempre, kumbaga, naituro sa kanila syempre yung program na loan dito, loan doon. So kumbaga, marami talagang mga teachers na ganun pa din. May mga teachers na wala pa rin talagang naiipon. Okay? Tumatanda, nababaon na lang sa utang, inaasahan na lang yung retirement fee nila, 'di ba? Actually hindi naman natin masisi, 'di ba? So yun yung hindi tinuturo sa atin yung pagdating sa financial literacy. Okay? So ngayon, okay, merong apat na quadrant, okay, kung saan kumikita ang tao. Okay? Meron ditong employment, meron naman pong self-employment. At pangatlo, meron pong business. At the same time, pang-apat, merong investment. So may apat na klase po kung saan kumikita ng pera ang tao. Okay, so ngayon, kung mapapansin niyo po, no, 95% of Filipino or 95% na population sa tao dito sa mundo, okay, ang pinaghahati-hatian lang nila is only 5% lang po ng yaman ng mundo. Samantala, ang daming tao na naghahati-hati sa 5% lang na yaman ng mundo. Samantala, dito naman sa pagnanegosyo, unti lang, maliit lang, kukunti lang yung mga nagbe-business. 'Di ba? So ilan lang yung mga nagnenegosyo? 5% lang. Samantala, 95% of wealth na yaman ng mundo ang pinaghahati-hatian nila. 'Di ba? So ang tanong, saan ka nga ba dito? Okay? Nasaan ka ba? Nasaan ka ba dito? Employment ka ba? Nasa self-employment, business, investment, 'di ba? So kung mapapansin mo, okay, kahit saan pa po diyan sa quadrant na 'yan, okay, yung status mo right now, okay, especially right now nagtataasan yung mga bilihin. Okay, syempre talo pa rin yung kinikita mo especially kung nasa employment. 'Di ba? So kung mapapansin niyo po actually, bago lang po ito, latest po ito no. Ngayong araw lang actually pinost po ng Philippine Statistics, 'di ba? So kung mapapansin mo, nasa 8.5% na po ang inflation rate dito sa Pilipinas. Okay? From 4.2%
Okay, nung March 2026, ngayon, ang taas ng tinaas, di ba? So kung mapapansin mo, ito yung summary inflation report, consumer price index for the bottom 30% income household. Kung isipin mo, okay, kung titignan mo, magkano lang na lang ang sinasahod ng isang empleyado, especially yung mga kumikita lang sa minimum. 'Di ba? Ang liit lang. Tapos babawasan pa sa alam mo yun, yung inflation rate tumataas. Pero yung sweldo hindi naman tumataas. Matatalo din talaga. 'Di ba? Gipit na nga, mas lalo pang magigipit. Wala na ngang naiipon, mas the more na hindi pa din makakaipon kasi ang taas ng bilihin. 'Di ba? Ang taas ng bilihin. Lahat nagmamahal. Bakit? Kasi pag ang gas ang tumaas ang presyo, magtataas lahat. Tama? Yung mga pagkain, bigas, lahat ng mga dinadaan sa delivery, tataas din talaga yung presyo. Kaya apektado lahat. Okay? Kaya apektado lahat. Kaya kung hindi tayo, 'di ba? So kung hindi ka aware pagdating dito sa financial literacy sa mga Philippine statistic, 'di ba? Hindi mo malalaman kung paano ka mag-a-adjust. Kaya dapat aware tayo. So kung mapapansin mo, 'di ba, from January 2024, okay, hanggang ngayon na April 2026, kung makikita mo diyan, 'di ba? Ang taas ng tinaas, 'di ba? So, ganun. Kaya pag dapat, yun nga, dapat may idea ka when it comes to financial literacy para alam mo kung paano ka mag-a-adjust. Okay? So, ngayon, kung mapapansin mo, no, yung ang tawag na ito, sa apat na quadrant, di ba, may employee, self-employed, business owner, investor. So, sa employee, okay, fixed income na ngayong kinikita, talo pa sa inflation rate. Di ba? Talo pa sa inflation. So pag ikaw naman ay self-employed, depende pa rin sa kita mo, affected ka pa rin. Okay? Kahit ano pa yung estado mo sa buhay, pag empleyado at self-employed, talo pa rin sa inflation rate. Okay? At kahit pa paano yung mga business owners, pwede pa rin mag-adjust sa presyo. Ang mga negosyante at investors, may chance pa rin na matalo nila yung inflation. Bakit? Kasi pag mataas yung kinikita mo, hindi ka mamamroblema sa mga presyo ng bilihin. Tama kasi bakit? Pag negosyante ka, may mga pumapasok na income. Paano pag walang pumapasok sa iyo na income? Matatalo ka talaga sa inflation rate. 'Di ba? So ano yung solusyon diyan? Ang solusyon dito, ang pinaka-importante, dapat marunong ka mag-budget, marunong ka mag-ipon. 'Di ba? So dapat, syempre, hindi pwedeng yung ipon mo, yung sakto lang. Mag-invest ka para hindi ka matalo sa inflation rate. Tama? Dapat marami kang multiple income stream dito, especially sa negosyo. 'Di ba? So, ganito siya, no? Bakit kaya nakakapagtaka, no? Sa ngayong crisis, 'di ba? Ang daming mga mayayaman na mas lalong yumayaman kahit tumataas yung inflation rate, okay lang. Okay? Mas lalong yumayaman sila. 'Di ba? Kasi dito natin malalaman. Kaya mas maganda makinig ka diyan para at least aware ka. At bakit naman kaya no nakakapagtaka dito, bakit kayo may mga mahihirap mas lalong naghihirap? Lalo na ngayon, ang taas ng tinaas ng inflation rate, nasa 8.5%. Can you imagine? So mas the more na maghihirap yung mga tao, especially yung mga Pilipino na kukunti lang yung kinikita. 'Di ba? So kung mapapansin mo, para aware ka, okay, ang employment ay nasa law of singleness. Pag-usapan natin, law of singleness, employment muna, no? Sa employment, kailangan mo, required ka dito na pumasok ka araw-araw. Pag hindi ka pumasok, wala kang kita. Okay, pag nagkasakit ka, wala ka din kita. So, obligado ka na pumasok everyday para ka lang kumita ng pera. At pag hindi ka nagtrabaho, wala ka din kita. 'Di ba? Ganun talaga siya. Paano pag contractual basis pa yung trabaho mo? Nabutan ka ng Indo for 6 months. 'Di ba? Paano pag 2 years lang yung trabaho mo? You have to renew yung kontrata mo para kumita ulit. O 'di ba? So ngayon, pag-usapan natin, ano naman ang meron sa self-employment? Siyempre, ito yung mga self-employment na katulad nito, yung wala kang boss, pero ikaw yung sarili mong boss, wala ka ding empleyado kasi ikaw din yung empleyado sa sarili mong negosyo. Bakit? Kasi ang mindset dito, bakit pa ako mag-hire ng tao kung pwede naman ako na lang ang magtrabaho sa business ko? Ganun ang mindset ng self-employment. Although wala kang boss, okay, wala kang maempleyado, ikaw lang talaga yung magbabantay. Yun nga lang, required ka pa din na pumasok araw-araw. Pangalawa, pag nagkasakit, o di sarado yung negosyo mo.
O, di ba? Paano pag may mga travel kang pupuntahan? Parang ganun lang din. Parang same lang din naman sa pagtatrabaho. Although wala ka lang boss, ikaw lang yung sariling boss, ikaw yung empleyado. Okay, same lang din yan. No work, no pay. Pag hindi bukas yung tindahan mo, sarado, wala ka din kita. So you have to work. You have to open your business every day for you to earn. Pag hindi ka nagbukas ng tindahan mo, wala ka din kita. 'Di ba? So pag-usapan naman natin, ano bang meron sa law of leverage? Ito na yung sekreto ng mga mayayaman. Ito yung sekreto ng mga tao na mga successful. Ito yung sekreto ng mga tao na kumikita at hindi masyadong apektado sa inflation rate. Ano yon? Ano yung sekreto? Ito na yon, pag-uusapan natin ngayon. Ang about po dito sa law of leverage. Okay? Okay, so sa law of leverage, ito yung tinatawag in Tagalog pagpaparami. Kahit hindi ka pumasok sa trabaho or hindi ka mag-work, may kita ka pa din. Hala, Coach Marsh, pwede pala yun? Of course, yes, pwede po yun. For example, ito example na lang, no? Sino nga ba yung pwede nating pag-usapan na meron ngayon sa law of leverage? Okay, for example, si Lucio Tan, okay? Si Lucio Tan po, okay, si Lucio Tan po, marami siyang negosyo. Ano yung negosyo niya? Okay, ang negosyo na, ang business niya, Fortune Tobacco, Foremost Farm, Asia Brewery, itong group of companies, sa Philippine National Bank, Philippine Airlines, Logistics, University of the East, malls in Asia in Hawaii, Ally Banking Corporation, Century Park, Tanduay Distillery, lahat na yan, business niya yan. Now, magtataka ka dito, bakit kaya nagagawa niyang i-manage na mag-isa lang naman siya? Actually, ang hindi mo alam at ang hindi natin alam, marami lang naman siyang empleyado. Ilan ba yung empleyado niya? 40,000 plus employees ang nagtatrabaho lang naman sa kanya every day, for 8 hours per day. Hindi lang siya mag-isa. Ang dami niyang empleyado sa Fortune Tobacco, Farmers Farm, Asia Brewery, ang dami. 'Di ba? So, all in all, ang tao niya, okay, madami, nasa 40,000 plus ang empleyado niya na nagtatrabaho sa kanya kada araw for 8 hours. So kung iisipin mo, si Lucio Tan, mag-isa lang naman siya, 'di ba? Pero ang hindi natin alam, ang sekreto niya pala, nag-hire siya ng tao na magtatrabaho sa kanya. Ano na lang yung meron sa kanya? Meron lang naman siyang financial freedom, meron lang naman siyang time freedom. So kahit hindi siya magtrabaho, kumikita siya. Bakit? May mga tao siya na nagmamanage sa negosyo niya, na binabayaran niya lang ang kada tao ng 8 hours, which is the minimum rate, minimum wage. 'Di ba? So ilang oras ang meron na na-save si Lucio Tan? 320 hours lang naman kada araw. So kung mapapansin mo, anong pagkakaiba ng law of leverage saka yung sa law of singleness? Sa law of singleness, wala mang leverage, wala ka ding kita pag hindi ka nag-work. Okay? Although you have 80,000 hours para magtrabaho, pero yun nga lang, abutin ka ng 40 years. Although si Lucio Tan, sa law of leverage, meron lang din naman siyang 80,000 hours, pero nagawa niya lang in 2 hours. Bakit kaya? Kasi ang dami niyang empleyado na nag-hire niya, 40,000. Okay, hindi siya mag-isa. Ibig sabihin, marami siyang tao. Sa love singleness, wala kang tao kasi ikaw yung tao na magtatrabaho para kumita. Ikaw lang mag-isa. Sa love leverage, marami. Ibig sabihin, you multiply your time using others people time. Ganun po yun. Okay? Samantala, sa love singleness, you need to working hard. Samantala, dito naman sa law of leverage, working smart ang ginamit niya. Okay? Working smart, matalino, ginamit niya yung isip niya, naging wise siya. Instead na siya yung gumawa, naghanap siya ng tao na gagawa para sa kanya. Ang tawag doon, law of leverage. Okay? Meron lang naman siyang 320,000 hours kada araw. Pero alam mo, ang hindi mo alam at ang hindi natin alam, 10 pesos ang kinikita niya per hour. Hindi lang yan, syempre. Okay? Let's say 10 pesos per hour. Estimated pa lang yan, ha? O, di ba? So, ibig sabihin, sa isang araw, kumikita siya ng 3.2 million. Di ba? So, ano na lang yan ngayon? Syempre, nagbabago ang panahon, mas the more siyang kumikita ng malaki. Di ba? So, in 3 days, nagawa niyang kumita ng 9.6 million. Okay? Sa law of singleness, anong meron? Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kita. Pero you need to work. You need to work para kumita, para makasurvive.
Okay? You need to work. Working for 40 years. Although meron ka din naman 80,000 hours pero ginawa mo yan para mag-work. Pero grabe ang tagal, 40 years. Magkano yung binabayad sa'yo per hour? 120 pesos per hour. Although medyo malaki-laki. Nakaka 120 pesos ka per hour. 'Di ba? So ibig sabihin, kikita ka din naman ng 9.6 million. Parehas kayo ni Tito Lucio. Pero kikita ka ng 40 nakikita ka ng 9.6 million sa loob ng 40 years. Ganun siya katagal. Parehas kayo kikita ng 9.6 million possible. Pero kikita ka, grabe, ang tagal, ilang taon. Pero siguro, dapat hindi ka muna kakain. Wala ka munang papadala na pamilya. Grabe yung pagtitipid mo niyan. Pero for sure yan, makakaipon ka ng 9.6 million. Pero syempre, ang tanong, magagawa mo ba yan? Syempre, hindi. 'Di ba? So, ano pagkakaba nila? Kumita siya ng 9.6 million pero ang tagal, 40 years, working hard. Samantala si Tito Lucio, nagawa niyang kumita ng 9.6 million, ang tawag doon, wais, working smart. 'Di ba? So, ano pagkakaiba nito, no? Ito yung tinatawag na financial statement of the poor. Okay? The focus on just having a big income, not on building assets. 'Di ba may mga nasa single income? Kumikita ka. Okay, ang kinikita mo, for example, nagtatrabaho ka, OFW ka or empleyado ka. Syempre, ang inaasahan mo lang na papasok sa iyo na income, yung sweldo mo lang every month. Yung monthly income mo lang. Pag wala kang asset, syempre, wala kang choice kundi mangutang. Wala kang pinaglaanan doon sa sahod mo. Walang ibang source of income, kundi yun lang talaga. So, syempre, pag sumahod ka, ginastos mo yung pera mo, anong bagsak doon? Syempre, ubos. Diba? Wala kang asset eh. Kadalasan dito, mataas pa yung liability, gastusin, mataas pa yung expenses. Pag single income lang yung meron ka, lulugiin ka sa inflation rate. Diba? Ano ang sabi, diba, ni Robert Kiyosaki? Don't work for you to earn. Ayaw daw pag-work para lang kumita ng pera. Magtrabaho ka para pag kumita ka ng pera, gamitin mong asset yung kinita mo. Para yung kinikita mo, gamitin mong asset para mag-multiply kasi yun ang ginamit, okay, ng mga mayayaman or mga negosyante. So anong nangyayari pag puro ka lang work? Kaya minsan, marirealize mo na lang, okay, nagkakaedad na wala pa ring asset. Wala pa ring nangyayari, paulit-ulit lang. Kaya minsan napapaisip ka, natutulala ka minsan siguro pag after ng work mo, okay, siguro napapaisip ka o nagbumuni-muni ka, bakit kaya trabaho ng trabaho, walang nangyayari? Kasi anong meron? Nandito ka kasi sa rat race cycle. Ito yung rat race, ito yung cycle ng pagtatrabaho na walang naiipon. Kaya minsan napapaisip ka, bakit wala pa rin naiipon? Ang tagal na sa abroad, wala pa rin naiipon. Although, syempre may mga natutulungan, andun naman na tayo sa responsibility. Pero hindi ka dapat papayag na puro ka lang trabaho. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, okay, magtatrabaho ka, kumikita ng pera, mapupunta sa payables mo. Minsan, pag magtira pa o single ka, syempre lifestyle. 'Di ba? Lifestyle o inuman tayo. Pag after ng day off, deserve natin 'yan. O pag sweldo, tara, bili tayo doon, bili tayo dito. Anong bagsak? Walang ipon. O, ano yung mindset pag walang ipon at wala pa yung sweldo? Syempre, uutang muna. Uutang muna, maglo-loan muna. Okay lang kasi may trabaho pa naman ako next month, bayaran ko na lang. Kaya minsan, paulit-ulit lang. Can you imagine, no? Ilang taon nang nagtatrabaho pero magkano yung savings? Ang tanong, yung savings na naipon mo na very maliit, deserve mo ba yan? Yan na ba yung magsasave sa'yo sa pagtanda mo? Syempre hindi. Kaya ka habang malakas ka pa, you need to prepare. Okay? Especially ngayon kung bata ka pa, mas the more na kailangan mo magsumikap na magkaroon ng additional source of income at kumita ka ng pera, okay? Para pagdating ng panahon, hindi ka mangungulila. Meron kang pera na sasalo sa pangangailangan mo. Tama? Okay? So pag-usapan natin, bakit kaya may mga mayayaman? Okay? Bakit kaya may mga mayayaman or kilala ka or family members mo or kapamilya mo, bakit kaya sila maganda buhay nila? Kasi siguro may idea na sila dito sa pagdating sa financial literacy. 'Di ba? Kaya you are so happy, you are lucky na nakita mo itong opportunity dahil tinuturo na sa iyo.
O baka hindi tinuro sa'yo kasi syempre, pag hindi, minsan kasi may mga tao na kung ano yung alam na nila, hindi na dapat yan ituturo sa'yo, baka malamangan mo sila. Ang ganda ng community natin kasi kung ano yung alam namin, ituturo namin sa inyo. So pag-usapan natin ang financial statement of the rich. Okay? Bakit kaya may mga mayayaman, mas lalong yumayaman? Kasi ang mindset nila, pag kumita sila ng pera, okay, pag may pera silang natatanggap, okay, nilalagay nila sa asset. Ano yung asset? Siyempre business, negosyo, digital business. Kung OFW ka, hindi mo naman magagawa magnegosyo ka, magtindahan ka dyan sa Singapore. Alangan magtindahan ka nang sa Singapore. Eh. Diba? Ang dami mong tawag nito asikasuhin pa niyan. Alangan naman magpatago ka mag-online business ka diyan sa sa tawag nito, anong tawag diyan, 'di ba? Minsan may mga patago sa abroad magnenegosyo ka, baka mahuli ka pa, yun pa yung maging cost ng pagka-deport mo. 'Di ba? So ano pinaka the best na negosyo ngayon? Syempre online, digital business. So ito na 'yon, ang negosyo na makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng multiple assets at kumita ka. Mag-generate yung income mo. Para yung sinasahod mo, yung kinikita mo, gamitin mong asset para mag-multiply pa yung kinikita mo, yung pera mo. Para pag dumating yung time na gusto mo mag for good na, meron kang uuwian. May negosyo ka na uuwian. 'Di ba? So ito yung ano nila, ito yung tawag nito financial statement of the rich. Pag kumikita, nagdadagdag ng asset at syempre hindi puro bili dito, bili doon. Syempre practical sila mag-isip. Okay? Kaya pag hindi naman magpapasok sa iyo ng pera, wag ka puro bili. 'Di ba? Doon ka sa practical. Kung ano yung need, doon muna. Saka ka na magkaroon ng wants kapag kumikita ka na ng malaki. 'Di ba? So ganun dapat yung mindset. All right? Okay. So ngayon, syempre, ang mindset nila, they focus on building assets, not just on having a big income. Hindi sila focus lang sa kumita ng malaki. Ang focus nila, magdagdag ng asset. Dagdag lang ng kinikita. Para pag dumating yung time, syempre gusto na mag-retire ng mas maaga, meron ka ng financial freedom. 'Di ba? So ngayon, saan kadalasan nga ba nilalagay ng mga Pilipino ang mga pera? Minsan, although lahat naman tayo na nandito, may pangarap tayo na magkaroon ng bahay. Pero pag wala ka pang enough na pera or kinikita, unahin mo muna yung asset. Okay, unahin mo muna yung asset. Kasi minsan, ang mga mindset ng iba, sabi nga, di ba dito, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Pero depende ha, pag naglagay ka ng bahay o nagpatayo ka ng bahay, kung pinatayuan mo, let's say for example, pinarentahan mo, asset yan. At least may kumikita ng pera. Pero kung nagpatayo ka ng bahay, pero andun ka naman sa abroad, wala namang tao, ang tawag doon, liability. 'Di ba? Kaya ang isang bahay, depende yan. Pwede mong gamitin na asset or liability. Paano nagiging liability ang bahay? Siyempre, nagpatayo ka ng bahay, walang tumitira, okay, liability yan. O, di ba? So, paano siya magiging asset? Pag pinarentahan mo, siyempre magiging asset pag nagpapasok ng pera. Di ba? So, dapat marunong ka, marunong ka dapat gumamit sa tama or maayos yung pera mo na pinagpaguran mo. Okay? Ayan. So ngayon, ano ba yung invest on, sabi nga, di ba? Invest on money generating leverage asset. So saan nga ba natin pwede ilagay yung pera natin na mapupunta siya sa leverage? Tandaan nyo guys pag sinabi mong leverage, okay, you multiply your time using others people time. Dapat nagnenegosyo ka na kumikita ka pa rin na darating yung time kahit hindi ka na magtrabaho, may kumikita pa rin. Okay? Kasi bakit? May magtatrabaho para sa'yo. Okay? Alright. So ngayon, anong klase mga business yung pwede mong gawin? Okay? Actually, mayroon ako ituturo sa inyo. Pwede naman. Actually, yes. Ang mindset ng mga OFW, pag uuwi sila sa Pinas, anong gagawin? Magnegosyo ako traditional. Okay? Traditional business ako. Ang traditional business maganda. Yun nga lang, mataas yung capital, okay? Mataas yung risk, kailangan mo magaling ka, dapat marunong ka magnegosyo. Pero kung first timer ka, magnenegosyo ka traditional business, ako mismo magsasabi sa'yo, ang taas ng risk na pwede bang malugi. Ito pa yung pinakamasakit na part. Nag-ipon ka, okay, for 5 years, ang naipon mo 300,000. Tapos uuwi ka na sa Pilipinas para mag-for good, para magta-traditional business ka. Now, since hindi mo pa alam, hindi ka expert, hindi mo alam anong gagawin, mag-apply ka pa ng legalities, di ba? Mayor's permit, barangay's permit, BIR, ang dami nga ayusin.
Ang dami mo munang gagastusin bago ka makaput up ng negosyo mo. Ito pang malupit, bakit risk? Kasi wala ka pang idea, wala kang knowledge sa pagbe-business kapag traditional business. Malaki yung chance na malugi. Ito pa, when it comes to market, ang market mo, pag traditional ang negosyo mo, syempre, sa lugar ninyo, sa barangay nyo, kung sino lang yung tao, yun lang yung bibili sa'yo. So, ibig sabihin, sa madaling salita, maliit lang yung kikita. Maliit yung market. 'Di ba? Malaki yung kapital pero maliit yung kita. Depende syempre sa pinuhunan mo. 'Di ba? So anong klase mga traditional business? Okay, pwede ka magpuhunan tempura, 'di ba? 50K sari-sari store. Okay, 100,000. Small franchise, internet, water refilling station. Now ang tanong, nasaan ba dito o pwede Jollibee? Nasaan ba dito ang may leverage? Yung kikita ka pa rin kahit wala ka dyan. Yung kikita ka pa rin kahit nasa ibang bansa ka. Nasaan ba dyan ang leverage? Okay? Siyempre, nandito sa Jollibee. Bakit naman Jollibee? Kasi si Jollibee, mahal nga lang ang puhunan. Pero kahit wala ka dyan, kikita ka pa rin kasi may mga tao ka na hinar na sila yung magtatrabaho para sa'yo. Di ba? So ngayon, anong pinaka the best na negosyo na pwede natin gawin? Alam mo, napakaswerte mo. Kasi bakit? Kahit nasa ibang bansa ka, okay, pwede ka pa rin kumita at magkaroon ka ng leverage. Now, anong klaseng negosyo ang pwedeng gawin? Siyempre, ngayon, kung nasaan ka right now, dito mismo sa digital business. Kahit nandyan ka sa abroad, hindi mo kailangan mamuhunan ng sobrang laki pero kikita ka ng malaki. Hindi mo kailangan magbayad ng kuryente, hindi mo kailangan magbayad ng BIR, ang tawag nito, hindi mo kailangan magbayad ng mga legalities kasi bakit provided na po ng company. Wala kang babayaran ng mga tao kasi bakit yung company na po mismo natin ang nagbabayad at nagpapasweldo sa mga staff. May opisina na tayo. Yung opisina natin, anytime pwede kang pumunta. Pag uuwi ka na sa Pilipinas, pwede ka mag-visit. O kung nandito ka sa Pilipinas, welcome ka kahit anong oras, kahit doon ka na tumira. Char. Okay, so napakaganda ng negosyo natin. Bakit? Online, kahit saan pwede mong gawin. Ganun kaganda ang negosyo. Bakit ko sinabi na leverage ang digital business may leverage? Kasi darating yung time, pag inaral mo lang talaga yung negosyo at nagkaroon ka ng mga digital partners dito sa negosyo natin. Okay? Dito sa business natin. At nagkaroon ka ng grupo, ng sarili mong team, nagkaroon ka ng grupo. At yung grupo mo, ginagawa din nila yung negosyo, doon ka magkakaroon ng leverage. Yung mga tao na mismo, sila na mismo yung, alam mo yon, yung mga digital partners natin, okay, yung mga magiging makakasama mo dito sa negosyo under your organization. Di ba? May leverage ka doon. Ano yung leverage doon? Yung ginagawa nila yung business, okay, yung ginagawa yung negosyo nila dahil gusto nilang kumita. Okay? Kaya sila magsisipag sa business kasi gusto din nilang kumita kagaya mo. Now, ito yung advantage mo. Dahil sa gusto nilang kumita at ginagawa din nila yung negosyo, ano yung advantage sa'yo sa part mo? Yung sales ng grupo mo, may points ka doon, may kikitain ka doon. Ang tawag doon, leverage. Hindi mo kailangan pasahuran yung grupo mo. Hindi mo kailangan swelduhan yung grupo mo, yung mga tao mo na nagtiwala sa'yo. Bakit? Kumikita na yan sila kasi nagnenegosyo din sila dito. Yan yung advantage mo dito sa business. Kasi may leverage ka na din sa online business natin. Okay? 'Di ba? So, actually, ang daming mga tao na mga mayayaman, na mga motivational speaker sa ibang bansa, okay, na talagang naa-amaze sila sa digital marketing dito sa business. 'Di ba? Sina Robert Kiyosaki, sabi nga dito, kung ako ka kuno, kung ako nga kuno, kung bata pa ako or malakas pa ako, kung magsisimula ulit ako sa business, kuno mas pipiliin ko pa na magnegosyo sa ngayon. Okay, sa digital business, sa ganitong klaseng negosyo. Bakit mas pipiliin niya? Kasi ang laki ng kikitain. Okay, ang laki ng pwedeng kitain. At the same time, hindi mo na kailangan magbayad ka ng mga, alam mo yun, walang masyadong overhead expenses kasi online na po siya. Ibig sabihin, online na yung business, yung client mo nasa online na. Kailangan mo lang ng strategy at sistema. Okay? Kasi pag ang negosyo mo walang strategy, wala kang sistema,
mahirapan kang makasabay sa negosyo at sa pag-income. Mahirapan kang kumita. Pero syempre, right now, ang masasabi ko lang sa'yo, kung gusto mo makasabay at kumita, magpaturo ka sa mentor mo, sa upline mo, sa coach mo. Okay? Magpaturo ko sa kanya kasi siya mismo ang nakakaalam kung paano ka tuturuan dito na kumita. Basta syempre yung ugali mo dapat makinig ka. You need to listen. Okay? Kung mas bata ka sa mentor mo, you need maging humble ka muna. Okay? So, kung ikaw yung may edad, oh, it's okay. Okay? Kung mas bata yung leaders mo, magpaka-mentor ka, magpaka-coach ka. Maging role model ka sa kanila. Okay? Kaya just sipagan mo lang, galingan mo lang ang negosyo na to kasi naniniwala ko kikita ka. Kaya ikaw kung bago ka pa lang na nandito, baguhan ka pa lang, hindi ka pa nakakapagsimula, alam mo ngayon pa lang kinukongratulate na kita. Bakit? Kahit hindi ka pa nakakapagsimula, natututo ka na. Doon pa lang panalo ka na sa knowledge, sa wisdom, doon pa lang panalo ka na. Kaya ikaw na nandito, na hindi pa nakakapag-umpisa, gawan mo ng paraan para makapag-umpisa ka na. Okay? Gumawa ka ng way, okay? Kasi kung pag gusto naman, may paraan, di ba, para makapag-umpisa. Okay? Kaya, gawin mo to, especially kung nasa ibang bansa ka, mas the more na gawin mo tong negosyo na to, para makaipon ka at para makauwi ka for good. Okay? Para makasabay ka sa community, para next time, ikaw naman yung kasama namin mag-travel sa iba't ibang bansa. Nabibili mo lahat yung gusto mo. Kung nikita ka, hawak mo yung time mo. Wala kang boss na mag-uutos sa'yo, di ba? Kasi ikaw na yung boss dito sa online. Di ba? So, actually, tapos na din naman ako. And hopefully, marami kayong natutunan. And yun lang. Okay? Ibabalik ko na sa ating napakagandang host, kay Coach Lizelle Inizan.